Hello, good day mga boss, Charlotte ng DIY Kurips. So, may papakita na naman ako sa inyong product, no? So, magagamit nyo to pagka nagdi-DIY kayo. Ano ba tong product na papakita ko sa inyo? Yan, digital multimeter. So, yung dati ko kasing ginagamit is nasira na. So, ito yan. Ito yung dati kong ginagamit. So, meron pa siya mga pihitan. Yan. Tapos, yung dito kasi niya nasira, ayan no. Nag-lose contact na siya, tapos yung pagtingin ko naputol na pala yung wire. So ang ginawa ko, hininang ko lang ulit. Pero kailangan mo na kasing basagin yung nandito, ayan no. Kasi yan, nakadikit yan dyan. So kailangan ko nang basagin. Tapos inanuhan ko na lang ng glue gun. Yan. Pero ito gumagana pa naman to kung tutuusin. Yan. Yan no. Gumagana pa yung continuity test niya. Ang problema lang dito, ayun nga, nasira na yung ganito. Tapos at the same time, yung battery nito, yung rectangle kasi yung battery nito. So medyo mahirap maghanap nung ganun. Tsaka medyo pricey. Compared do sa mga AA, AAA na mga battery na mas abundant compared dito. So eto papalitan ko na. Yan. So ito ipapalit natin. Digital multimeter. Ang brand nito is Habotest. Ayan. Hindi ko pa ito nagagamit, no? Ayan, Habotest. Tapos ito yung wire nya. Mas maganda yung wire nito compared dun sa ginagamit ko. Sa bagay, ito kasi mamurahin lang to, nasa 100 plus to. Ito nasa 300. Ginamitan lang namin ng voucher kaya parang naging nasa 160 pesos na lang to. Yan. Tapos meron na rin siyang sleeve. Yan. May sleeve siya para kahit na bumagsak-bagsak hindi basta-basta masisira. Yan. So sige, testing natin, no. Lagyan natin battery. So pagka bumili kayo nito, walang kasamang battery. Yan, AAA yung kailangan nyo. Yan, gumana na siya. Sarado na natin. Actually, sa multimeter ko kasi, ang pinaka common use ko lang naman kasi sa kanya, pag measure lang ng voltage. Tapos yung pag check ng continuity. Yan. Di bali wala siyang masyadong button, 3 lang. Unlike dito na kayo pa yung mamimili. Yan. Kayo pa no. Ikot-ikot nyo pa yan. Tapos may DC voltage pa dito. Yan. So, kung medyo hindi kayo marunong gumamit ng multimeter, malilito rin kayo. Actually, ako hindi rin naman ako ganun kagaling gumamit ng multimeter. Sa tatay ko lang natutunan. Kasi yung tatay ko electrician. Pero siya yung mas magaling gumamit nito compare sa akin. So, dito, wala nang ganun-ganun. Kasi automatic na to. So baka magtaka kayo, no? Walang hinihila po to. Ayan. 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 Tapos buksan na natin. Ang maganda pa dito, may beeping sound kasi yan. Ayan, no? So, una, i-check muna natin yung continuity test. So, para saan ba yung continuity test na tinatawag? Halimbawa, meron kayong wire. Yan. Hindi nyo alam kung may putol na bang cord dun sa loob or may putol na bang conductor dun sa loob. Gamit kayong continuity test. Yan. So, yung isa, lagay nyo doon sa isang end ng wire.
Tapos yung isa naman doon sa kabila. So tumunog siya. Ibig sabihin nun, continuous yung wire nyo, walang putol. Pero in case na may putol yung wire nyo, kahit na anong dikit nyo dyan, walang tutunog kasi putol yung connection. So para doon yung continuity test, ano. Yan. So wala na tayong pinipihit-pihit pa o kung ano man. Continue gamit lang tayo. Tapos check natin tong battery. Check natin kung ilan na yung voltage niya. Yan. Tingnan nyo, wala na tayong inaano, dire-diretso na lang. (1.6 volts). Yan, oh. So wala nang pihit-pihit, dire-diretso na lang. Tapos yan, oh. Ito, pagka nasa madilim na lugar kayo, ito yung pipindutin nyo. Ayan, oh. Yan. So, di ba, napakaganda. Hindi ko pa siya talaga naaaral ng buo. Ito yung manual niya. Pero, doon pa lang sa meron siyang buzzer, malaking bagay na yon. Kasi meron mga times na ito, need yung ipatong sa malayo, tapos meron kayo iti-testing na minsan ito hindi maayos yung pagkakatayo, nakahiga lang, ganyan, tapos di nyo masipat. Pero, malalaman nyo kung gumagana siya or continuous yung connection ng wire pagka may tunog. Doon pa lang okay na siya eh. Kasi hindi lahat may buzzer. Yan. Ito kasi walang buzzer. Tingnan nyo. Continuity test ko. Yan. May reading siya pero walang tunog. Ito yung struggle ko dito. Minsan kasi pinapatong ko dun sa upuan ng sasakyan or ng motor, tapos meron akong tinetesting. Kailangan ko pang sipatin. Kung nasa tight spaces kayo, hindi nyo alam kung mababasa nyo yung reading o hindi. Pero dito kasi basta tumunog, alam nyo continue yung wire. Walang putol. Continuous yung wire nya. Yan. Tapos plus pa yung ganito. Yan, oh. Plus pa yan. Tapos yan. Meron pang ganito. Para saan ba to? Dito, pwede nyo i-check kung may putol din yung wire nang hindi nyo ginagamitan na ito. So, bigyan natin ng sample, ano. So, ito muna yung charger, no. Hindi ko muna siya isasaksak. Check natin. So, wala. Siyempre, walang kuryente. Yan. Ngayon, saksak natin. Yan, sinaksak ko na. Ito yung pinaka cable. Ayan, oh. Yan. So, meron siya nasasagap na kuryente. Yan. Tapos, chinay ko na dito sa manual. Nakalagay naman dyan. Yan. So, pagka weak yung nasagap na current, letter L. Pagka high, H. Tapos, sound quickly, ito will sound slowly. Ayan, o. H yung lumabas, high current yan. So, ganun na, no? So, okay itong nabili natin na multi-tester. Yan. So, pinatay ko na. So, kung gusto nyo lang, hanapin nyo rin to sa Shopee or Lazada. Search nyo lang Habotest. So, tapusin na natin itong video na to, no? Ingat kayong lahat. Ride safe. God bless.